Department of Health naglunsad ng kampanya laban sa depression upang mabawasan ang lumalaking bilang ng mga nagpapakamatay. Ito ay matapos na maitala ng DOH ang pagtaas ng bilang ng suicide cases sa bansa, lalo na sa hanay ng kabataan. May report si George Bandola. Dumarami ang bilang ng mga kabataang nagpapakamatay. Naitala ang pinakabatang biktima nito sa edad na 8 taong gulang. Pinakamarami ang mga nagpapakamatay na teenagers sa edad na 15 hanggang 19 anyos. Yung bullying, isa yan. Changes ng mga values, no? Yung globalization at saka technology, malaking issue yan. Maraming mga katanungan ngayon at saka sulurin ng mga bata na dati hindi nila suliranin, no? And then it puts them into a state of confusion. Ayon sa Department of Health, 93 suicide ang naitatala kada 100,000 tao o 5 araw-araw ayon sa Asia Pacific Journal of Public Health. Ayon din sa survey ng DOH noong 2007, 15 sa 9 kabataan ang nagtatangkang magpakamatay. Hangarin namin sa Department of Health na magkaroon ng ibang pamamaraan para lang sa taong may ganitong problema ay hindi po mananahimik na lamang o mahihiya. Kaya nga ang aming battle cry sa araw na to, let's stop the silence, let's shun the shame. Mga taong nakakaranas ng depresyon sa kahirapan, pag-ibig, pangungulila, bullying o pagmamaltrato, pagkakaroon ng sakit at pagkalugi ang mas delikado sa suicide. Mas marami ang lalaki kaysa babae. Kung napipick up na yung tao ay depressed, takot ho nating tanungin, minsan ba naiisipan mo magpakamatay? The most common thinking is, kung tatanungin ng isang depressed individual, yung ganung tanong, ay kinakatakutan natin na baka lalo siya magpakamatay. Alam niyo po, hindi. Kabaliktaran to. Kaya mismo ang DOH ang nagsusulong ng kauna-unahang suicide hotline sa bansa ng isang private organization. Layuning tulungan ng hotline. Iisip nito o may problema sa depresyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.